Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So meron tayong the world, 6 of wands at 8 of wands. Ano tong the world? Teka, ayusin ko lang tong ilaw. Dito sana kaya lang malaki yung card. Kaya dito na lang. Dito sa gitna. Yung clarifier nito. Dito rin. Pag nilagyan ko ng clarifier, dito na lang. Excuse me. Sinok pa ako. Dito ko na lang din ilalagay. The world can clarify ng 3 of Pentacles at 2 of Pentacles. Ano kaya meron dito? Ano kaya rin to? Relationship, friendship, co-worker, neighbors, relatives. Palagi ko ano to? Ka-workmate? So, pwede magdugtong to. Pwede rin hindi. Iba dito ang kwento. Iba din dito. Iba din dito. Minsan, akala ko magkakaiba. Pagdating ko dito sa dulo, magkakarugtong pala. So, case to case basis. Pero dito, ito. Mukhang sa workplace to. Tatama to sa mga taong may trabaho. O kung wala kayong trabaho, di sa someone na malapit sa inyo na may trabaho. Like, partner, or anak siguro, kung ano, tatrabaho, or best friend, etc. Kasi general reading to, case to case basis. Pero sa case na to, maganda naman na nandito yung the world. So, pwede tong recognition sa work, or kung di man ganun, baka diretso na promotion. Pero nakapagtaka na from 3 naging 2. Diba? Bumalik yung 3 sa 2. Ang dating kasi pwede rin ganito. May mga ka-workmate ang iba sa inyo na hindi na nila nakakausap for some reason or di na close. Pero sa period na to, kaya bumalik siya sa to. Babalik sila sa pag-get to know each other ulit o pagiging close. Ayun, ganun. Babalik sa to para maging 3 ulit. Or reconciliation to. Kung sabihin natin na karoon ng arguments or misunderstanding, edi reconciliation ay posible. Ngayon,
Dito tayo sa 6 of Wands. Tingnan natin kung magdurugtong ba yung mga kwento na yan o hindi. Oh, 7 of Swords, oh. Six of Wands, 7 of Swords, at 5. Oh, 5 of Pentacles. Pero at least, di ba? Maganda yung 6. Yun naman yung kinaklarify natin. So, parang negative to, ano. Pero maganda yung kinaklarify natin. So, more like victory mula sa someone na nakaaway nila. In a way na binitray ang trust nila, binackstab siguro, or niloko sila for some reason. 7 of Swords kasi ito eh. Ito kasi nag-away na to. 5 of Pentacles. Ito yung argument card, conflict in general. Sasabihin natin binubully. Diyan mapasok yung bullying. Hindi ko nga masabi kung dikit ba to. Pwede rin eh, di ba? Pwede dikit mo to doon sa sinabi ko kanina dito. Di ba, reconciliation? Eto, mananalo yung iba sa inyo sa bully nila. Ngayon, ibang case ay malalaman na nila na niloloko sila dito. Parang may clarity na maaaring mangyari. Ito magiging confrontation na. Kasi nga nagka-clarity dito na yun nga, nalaman nila na niloloko lang pala sila. Kaya may confrontation. Pero sabihin natin itong 5 of Pentacles pala to, 5 of Wands ang naisip ko. Kaya sabi ko, arguments, conflict. 5 of Wands ang naisip ko, 5 of Pentacles pala to. So, isama na rin natin yung idea. Diba, sayang naman yung sinabi ko. Kung 5 of Wands to, sa paningin ko kanina. Pero ngayon, 5 of Pentacles pala to. Ngayon, kung 5 of Pentacles, pwede pa rin naman. Diba? Kasi, kung conflict to sa 5 of Wands, ito pwede rin siyang card ng difficulty, hardship. Applicable pa rin, di ba? Sinabi ko, pwede pa rin. Ngayon, kung gagawin natin siyang literal na 5 of Pentacles, 7 of Swords. Ano to? Poverty rin kasi to eh. O financial issues. So, ito hindi siya magiging negative in a way na magta-transform to into positive in a way na magiging creative. Intelligent kasi to eh. Intelligence. Cleverness. Madiskarte. Tuso. So, in short, kung poverty nga to, or financial issues, magagawa ng paraan, victory to eh. Magagawa ng paraan na makabayad sa mga utang, magkapera, ganyan. Itong tatlo. Nagiging madiskarte dito kung paano kakapera.
or ano to magaling mag-sales talk, or gagamitan niya ng pagiging creative. Kumbaga, dahil dun sa creativity, kakaroon ng pera. So, maraming way kasi, di ba? Kung paano magkakapera, gagamitan ng arts or intelligence. Tulad nito, itong ginagawa ko, creativity to may halang syempre isip-isip din, memorization. So again, mag-create from the word creativity. Create dito ng something para magkapera dito. Basta ang mahalaga magkakapera sa pamamagitan ng creativity, intelligence. Ayun. Right judgment. Or sales talk siguro, persuasion. Ngayon, dito, 8 of Wands. May times na nagdugtong, di ba? Nakwento ko kanina. May iba rin na hindi nagdugtong. Pero tingnan natin ano dito sa 8 of Wands. Ganda rin naman tong 8 of Wands Chariot, 7 of Wands, 8 of Wands, oh, 7, 8, Chariot. Ang dating sa akin, 7 of Wands. Maraming pwedeng case. Sabihin natin, magmumultitasking dito. Kasi, for some reason, magiging busy. So, pag maraming trabahong asikasuhin. So, kahit gano'n na busy, na-defend pa rin nila yung kanilang reputation na matapos ang dapat tapusin. Kaya yung success, ito kasi pwede rin mabilis kumilos. Eight of Wands ang kinaklarify natin. Pwede rin madedefend niya ang kanyang title. Depende sa sitwasyon. Halimbawa, may competition na mangyayari. So, regardless kung anong competition yan, sa laro ba yan, or sa position sa trabaho, na para bang gagalingan dito dahil sa kanyang galing, na-defend niya ang kanyang position or title. Ngayon, ano ba? Seven of Wands. Baka gumala ang iba sa inyo for some reason sa period na to. Ngayon, 7 of Wands. Ipupush ng iba sa inyo na matuloy kung nakaschedule na or mapagplanuhan. Kasi ang dating
whether may dumating na problema or wala, ipupush to. Ipupush to ng Scorpio na matuloy. Or kung ma-postpone man, di gagawa ng paraan na matuloy pa rin sa ibang panahon. Kasi depende kung emergency talaga. Kasi nandito itong 7 of Wands na parang dictatorial. Ano pa ba? 7. Ngayon, ibang case. Halimbawa, nagka-miscarriage. Nag-bleed. Example lang. Nag-bleed yung iba sa inyo. Hindi naman literally miscarriage. Kumbaga, malapit na. Kasi nga may senyalis nagbe-bleed. If ever. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero kung may case ng bleeding sa early stage ng pregnancy, tingin ko hindi malalaglag yung baby, hopefully. Sa case na to, maagapan or syempre dahil sa willingness ng nanay na protektahan ng anak, di ayun, makakasurvive yung baby. Kasi ang dating sa akin parang baka mag-bleed. May pregnant na magbe-bleed. Parang siya, high risk na makunan. Pero nagapan naman dito or ginawa ng paraan ng nanay na maprotektahan ng anak. Ayun, kaya hindi nakunan, nakakapit pa rin. Nandito yung 7 na po. Nakakapit pa rin yung baby. Hindi siya tumuloy na malaglag. Anyways, maraming case. So, pwede yun tumama sa anyone na malapit sa inyo kung di man kayo yung literally buntis. Lalo't nasa early stage ng pregnancy na prone malaglagan ng baby. Ngayon, since naman yung naging mga senaryo dito, hindi siya purong relationship. Parang wala nga yata ako sinabing relationship dito. Puro yata sinabi ko, career, money, pregnancy. Hindi ko na maalala, sa dami. So dahil di naman siya purong relationship, wala na tayong clue sino yung partner, kaya dito na tayo sa susunod na deck. Ano pang ibang senaryo ang makukuha natin dito? Restlessness, wagtit. Ito, freedom. Di maganda, makakaalis na freedom. Ang iba sa inyo sa anything na parang nagkukos ng restlessness, nervousness, or magkabalisa. So in short, kakaroon ng peace of mind ang iba sa inyo sa period na to. So ewan ko anong pwede ma-encounter ng iba sa inyo. More like syempre problem yun. Pero again, malalampasan din yan kasi dito tong freedom. At good thing na nasa dulo siya kaysa nandito, di ba? Eto, practicality, turtle.
power. Di maganda. Maganda yung combination in a way na may emphasize. May power eh. May emphasize ang topic ng practicality sa period na to. In a way na ang bawat decision na gagawin ng Scorpio ay may common sense. Okay? Kasi may may judgment na puro ideal. Ito yung ideal kahit di naman practical. So dito more like magiging practical ang mga Scorpio sa kanilang decision making sa period na to, or dun makikilala yung iba sa inyo dahil sa kanilang pagiging practical, mag-isip, mag-desisyon, or yun yung priority nyo, magiging priority sa period na to. Pero ilang minuto na to, 21. Dapat pa hindi na ako naglagay ng susunod na deke, kaya lang nag-flip na to, late ko na nakita, mag-end na sana ako. Anyways, eto, wisdom, fear. Ang dating sa akin ma-overcome na ng Scorpio ang anything na kanilang pinatatakutan dito, o phobia. Yun yung magiging wisdom dito. So ang dating sa akin, may ma-overcome na fear, kasi may wisdom eh. So dahil sa clarity mula dun sa fear, kaya naging wisdom. Ayun ang mahalaga. If-face na ng mga Scorpio ang mga kinatatakutan nila sa period na to, yun yung wisdom. Hindi na nila tatakbuhan, naharapin na nila ang mga problema, ganon. Anyways, dito na tayo sa last deck ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na tong deck na to sa period na to. So sabi, Twin Flame, this person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. Eto. Actions speak louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. At ang huli, engagement. Ito maganda para sa mga single, or siyempre sa relationship din na finally, di ba, may engage na. So sabi, engagement, your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.